Kaibigan, halika't pag-usapan natin ang misteryosong lalaki mula sa bansang Tao Red. Ngunit bago yan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Noong 1954, isang lalaking naka-attire na tila isang businessman ang dumating sa Haneda Airport ng Tokyo ng Japan. Tulad ng ibang pasahero ay dumaan siya sa customs, ngunit nung tingnan nila ang kanyang passport sila ay nagtaka dahil siya ay Tao Red citizen. Ni hindi pa nila narinig na pangalan ng bansa ito kahit kailan. Nangangahulugan ito na ang taong ito ay galing sa Tao Red. Tinanong nila ang lalaki, at nagpaliwanag ito, na sabi pa, ay pangatlong beses niya na raw bumisita sa Japan, para sa isang business meeting. Ang taong ito ay may primary language, na Caucasian. Ngunit nakapagsalita din siya ng Japanese, at iba pang mga lingwahe. Binigyan siya ng map ng mga officers, at inutusan siyang ituro kung saan parte nito matatagpuan ang bansang kanyang pinanggalingan. Itinuro nito ang isang maliit na bansa na ang pangalan ay Andorra. Naguluhan ang lalaki, bakit Andorra ang nakalagay na pangalan sa map, at dapat daw ay Tao Red ang nakalagay doon. Sinabi rin niya na siya ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, at siya ay nananatili sa isang hotel na parehong matatagpuan daw sa Tao Red. Hinanap ng mga officers ang kumpanyang binanggit ng lalaki. Ngunit ito ay makikita sa Tokyo, Japan lamang at hindi sa Tao Red. At ganun din ang hotel na huli niyang sinabi. Dahil nagduda ang mga kawani ng customs sa lalaki, pinahold nila ang kanyang mga dokumento. At pinanatili muna siya sa isang hotel na isa lang ang pintuan, walang exit, at nilagyan pa ng 2 gwardya. Habang iniimbestigahan ng mga operatiba ang kanyang pagkakakilanlan, kinabukasan ay maagang pinuntahan ng 2 investigator ang hotel na kung saan nanatili ang misteryosong lalaki. Nung binuksan nila ang pinto, ay laking gulat nila na naglaho, at hindi na mahanap ang lalaki, pati ang kanyang mga dokumento.